Yan mo, tama ka. Kayang lumaban ni Ouyang Changqing sa nakababatang kapatid. Marahil hindi kasing tindi ng laban niya kay Zhu Fan, pero malapit na rin sa ganoong antas. Sa labas ng arena, napabulala si Wu Qingqiu habang pinagmamasdan ang bakbakan, saka bumaling kay Yan Mo, magaling ang ginawa mo. Umiling lang si Yan Mo at itinaboy ang papuri. Walang anuman. Ako ang unang humarap kay Ouyang Changqing para subukin ang kanyang lakas. Nakatagal ako ng 20 palitan, samantalang kay Yelin ay 18 lamang. Ang pinakamagaling na disipulo ng Hilagang Lupain ay mayabang nga, ngunit hindi maikakaila na karapat-dapat siya sa kanyang titulo. Ang tanging inaasahan ko na lamang ay maantig ang isipan ni Chu Qingcheng sa laban na ito, isang maliit na bagay na magagawa namin alang-alang sa kaluluwa ni Zhu Fan. Tama. Kung hindi rin ito makapagbigay ng kapayapaan sa kanyang espiritu, wala nang iba pang paraan. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu at iginala ang paningin kay Chu Qingcheng na nakasandal ng payapa sa balikat ni Zhu Fan. Ang kanyang katahimikan ay nabigla, lalo na't may isang mabangis na labanan sa harapan, ngunit hindi siya nakitaan ng bahid ng takot. Kumindat siya kay Yan Mo at mahina niyang tanong, Yan Mo, sino ba talaga ang taong iyon? Simula nang magtagpo sila ni Qingcheng, tila nahanap na niya ang katahimikan. Nakapagtataka. Kumunot ang noo ni Yan Mo at umiling. Hindi ko alam. May suot siyang maskara kaya't hindi ko masabi. At kahit wala pa yon, malamang hindi rin natin siya makikilala. Ayon sa pagpapakilala ni Ouyang Changqing, isa raw siyang mangangalakal mula sa Hilaga. Hindi pa tayo nakalalabas ng kanluran, kaya imposibleng makilala natin siya. Kung gayon, bakit tila pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya? Napailing si Wu Qingqiu, nilunok ang alinlangan, at muling ibinaling ang atensyon sa laban. Sa arena, matapos ang unang pagkatalo, naghanap ng lakas ng loob si Ouyang Changqing. Nang makita ang pananabik sa mga mata ni Murong Xue, inisip niyang siya'y hinihikayat nito. Napaigting ang kanyang loob, kinagat ang labi, at nagsimulang buin ang mga mahika sa kanyang kamay. Bawat tanda ng kanyang daliri isinabayan ng dagundong ng kulob, at isang bigat ng hangin ang bumalot sa paligid. Nagsimulang manlamig ang kapaligiran, at unti-unting nagbabalot ng yelo ang lupa. Napasigaw ang matatanda, evoking heaven art. Ipapakita na ba niya ang kanyang pinakamatinding barahan ng ganito kabilis? Evoking heaven art. Napakunot si Exalted Heiran, ang pangunahing kasanayan ng Sea Bright Sect sa antas lupa. Hindi ba't nagmula iyon sa pagkaunawa sa Heaven Sealing Sword? Mabigat ang pag-ayon ng isa pang matanda. Ang Heaven Sealing Sword ay naglalaman ng kapangyarihang nagtatali at bumabasag. Mula sa pagkakaunawang iyon isinilang ang Evoking Heaven Art, isang paraan ng pagbasag sa mga tanikala ng mundo upang maagap na gamitin ang kapangyarihan nito bago pa man marating ang Genesis Stage. Sa maikling panahon, nagiging kasing lakas ng isang tunay na Genesis Stage expert ang gumagamit nito. Namilog ang mga mata ni Exalted Heiran. Kung gayon, si Ouyang Changqing ay pansamantalang umangat sa Genesis Stage. Sa ganyang kalagayan, hindi ba't matatalo si Yelin? Ang mga nasa Soul Harmony ay laging lugi sa Genesis Stage. Umiling ang matanda. Ngunit may panganib. Kahit ang mga baguhang Genesis Stage cultivator ay hirap pang kontrolin ang kapangyarihan ng mundo, paano pa kaya ang isang nasa Soul Harmony? Kapag sumobra, baka magwawala ang puwersa at siya mismo ang lamunin hanggang mapira-piraso. Ngunit siya ang pinakamagaling na disipulo ng Hilaga, tiyak may sapat na pagpipigil, hindi ba? Kung hindi lamang siya padalos-dalos. Kita na sa laban, mas inuuna niya ang pagmamalaki kaysa sariling kaligtasan. Baka pati sarili niya'y madamay. Napabuntong hininga ang matanda. Mabuti na lang kung agad bumagsak ang kanyang kalaban upang mapigilan niya ang pagkalap ng kapangyarihan bago siya mapahamak. Ngumisi si Exalted Heiran. Madali bang pabagsakin si Yelin? Noon pa mang nakipaglaban siya sa pinakamahusay ng kanluran, halos isugal na niya ang kanyang buhay. Kung hindi ko siya hinila, matagal na siyang nawala. Nagkibit balikat ang mga matatanda, nakangiting mapait. Ito pa talaga ang dalawang makakapal ang ulo na kailangang magbanggaan. Habang nag-aalala ang mga nakatatanda, ang mga tagapanood na may walang kamalay-malay sa panganib at sumabog sa hiyawan nang ilabas ni Ouyang Changqing ang kanyang pinakamalakas na galaw. Lalo pang bumilis ang kanyang mga tanda. Dumagundong ang kalangitan, nagyelo ang hangin, at nabalot ng mga alon ng yelong espada ang himpapawid. Napalitan ng kaseryosohan ang dati mayabang na mukha ni Yelin, mariin ang pagkakakuyom ng kanyang kamao.
Sa huling tanda ni Ouyang, bumukas ang kalangitan at kumulob ng napakalakas. Mula sa itim na ulap ay kumawala ang libo-libong yelong espada, bumabalot sa paligid ng arena. Bang! Sumabog ang ilan at nagbutas sa depensa ng entablado na tila wala itong silbi. Gumuho ang hadlang at ang lahat ng nanonood ay nadamay na rin sa laban. Ang kahulugan nito, kamatayan. Habang nagsasaya ang karamihan, tanging ang mga matatanda ang nakadama ng sakuna. Nakakainis. Kung sa Beneath Heaven Island pa niya isinagawa ito. Ang entabladong ito ay para lang sa mga karaniwang pagsasanay ng mga disipulo, hindi sapat ang depensa. Ngumisi si Exalted Heiran, kaya nga sinasabi ko, tulad ng sabi ng mga chismis, sadyang mayabang ang anak ni Ouyang Lingshan. Hindi ba't dapat ninyong pigilan siya? Nag-alinlangan ang mga matatanda. Exalted Heiran, bakit hindi ikaw? Sek, bakit ako? Bahay ninyo ito, hindi ko teritoryo. Kung gagalaw ako, magmumukhang pagkatalo ng kanluran. At isa pa, hindi ko sisirain ang dangal ng aking mga disipulo dahil lang sa away bata. Napatahimik ang matatanda. Totoo nga, ayaw nilang pigilan si Changqing sa kanyang pinakamalaking pagpapakita ng galing. Sa arena, patuloy ang pag-ikot ng mga espada ng yelo, kasabay ng bugso ng kapangyarihan ng mundo na lalong nagpasabik kay Ouyang Changqing. Para bang hawak niya ang buong kalangitan sa kanyang palad. Haa, sigaw niya, itinuturo ang langit. Pinagsama-sama ang libo-libong espada upang mabuo ang isang dambuhalang imahe ng espada. 300 metro ang taas, naglalabas ng halimuyak ng walang matatawarang kapangyarihan. Napatili si Wu Qingqiu, ito ang lakas ng mundo na kayang tawagin ni Ouyang Changqing. Ngunit paano haharapin ng nakababatang kapatid ang ganitong atake? Hindi lang ito basta dagdag na lakas. Isa itong agwat ng antas. Halos imposibleng lampasan ang pagitan ng Soul Harmony at Genesis Stage. Nang gigigil siyan mo, magkapantay sila kanina, ngunit sa kasanayang ito, mahihirapan si Yelin kahit ibigay pa niya ang lahat. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu, nais ko sanang maging patas ang laban para kay Qin Cheng, ngunit agad na ginamit ni Ouyang Changqing ang lahat ng kanyang lakas. Nawalan ng saysay ang kasiyahan. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Tanging si Yelin lamang ang nakatitig kay Zufan, naglalagablab ang gintong apoy sa kanyang mga mata. Elder brother, masdan mong mabuti. Natalo mo na ako noon, ngunit sa mga taong lumipas kasing husay na rin kita ngayon. Ha ha ha! Ramdam mo ba ang lawak ng aking kapangyarihan? Sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Magkaalyado tayo, ayokong saktan ka at sirain ang ugnayan ng ating mga lupain. Gumamit ka ng kaunting bait, at sisiguraduhin kong matutunton mo ang yapak ng aking karangyaan. Sa sandaling hawak ko ang espada ng langit, ang buong mundo'y akin na. Tumaas ang kamay ni Ouyang Changqing at bumangon ang napakalaking ilusyon ng espada, matalim at nakapanghihilakbot. Habang binibigkas niya ang mga salitang puno ng kapalaluan, lalo lamang nagliyab ang sigawan ng mga manonood. Tanging si Murong Xue ang nagbaling ng mapait na tingin kay Shangguan Qinyan. May kapangyarihan siya pero walang tatalo sa kanyang labis na pagkamakasarili. Kung siya ang mangunguna sa hilagang lupain, lalong nakakatakot isipin ang ating kinabukasan. Malamig ang tingin ni Yelin, walang bahid ng paghanga sa dambuhalang espadang nakabitin sa ulap. May gana pa itong magsalita, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa tapos ang lahat, hindi ba, kapatid Ouyang? Kaya mo bang salubungin ang talim ng espadang ito? Dudurugin ko ito, sigaw ni Yelin, kumikislap ang gintong apoy sa kanyang mga mata. Pumutok ang kanyang katawan sa kapangyarihan. Ito ang aking lihim na kasanayan, maari ko lang gamitin minsan sa buong Soul Harmony Stage. Balak ko sanang ilabas ito laban kay nakatatandang kapatid sa muli naming pagkikita. Pero ikaw ang nauna, kaya tikman mo. Decimating Inferno, Fire Dragon Form. Bumulalas si Yelin ng isang dagundong na sumabay sa halakhak ng mga dragon mula sa kalangitan. Kumawala mula sa kanyang katawan ang naglalagablab na ginintuang liwanag, parang bulkan na sumabog at nagpasiklab sa buong langit. Kumalat ang nakapapasong init, tinina ng pula ang kalahati ng mundo, at binalot ng nagbabagang hangin ang mga manonood. Sa gitna ng kanilang pagkagulat, unti-unting nagbago ang anyo ni Yelin, tumubo ang gintong kaliskis sa kanyang katawan, ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil, at ang hugis ng kanyang ulo ay nagmistulang sa isang dragon. Napahinto ang lahat, hindi makapaniwala. Ito ba'y pinakadakilang kaluluwa ng langit na dragon? Kung hindi, paano siya nakakapag-anyong dragon sa Soul Harmony Stage?
Ang kanyang lakas at Yuan Qi ay tiyak na dumoble. Malaki ang posibilidad na kaya niyang labanan ang espadang iyon. Umismid si Ouyang Changqing. Kahit na may kaluluwa ka ng langit na dragon, wala ring silbi laban sa Heaven Sealing Sword Art. Kahit magkaisa kayo ng kaluluwa ng dragon, hindi mo ako matatalo. Humph! Sa tingin mo ba ito'y karaniwang soul harmony lang? Mangmang! Tingnan mo at matuto. Sabi ko na sa'yo, ito ay Fire Dragon form, hindi basta-bastang huwad na anyo ng dragon. Nakangising muling humiyaw si Yelin. Boom! Gaya ng pagsabog, kumawala ang marahas na gintong apoy mula sa kanyang katawan, dumaluyong sa lahat ng direksyon. Napatakip ng mata ang mga manonood, ramdam sa balat ang init na parang susunog sa kanila. Napatigil si Ouyang Changqing, mabilis ang tibok ng puso, at sa kanyang isipan. Mga kapatid, laban lang ito para sa titulo ng pinakamahusay, hindi naman labanang hanggang kamatayan. Kailangan bang sumabog ng ganito? Pati ang matatanday nanlaki ang mga mata. Ni si Exalted Heiran ay hindi nakapagtago ng gulat. Bakit parang nagmamadali si Yelin? Hindi pa naman siya nasusukol. Handa na silang pumasok upang pigilan ang pagkalat ng apoy, at maging si Ouyang Changqing ay tumatag, inihahanda ang espada upang pigilan ang dumadaluyong na nag-aalab na kapangyarihan. Ngunit biglang huminto ang apoy. Sa halip na kumalat, sumisid ito pabalik sa entablado, bumuo ng dambuhalang buhawi ng apoy na umabot sa langit. Kasabay ng pag-ikot nito, isang nakabibinging dagundong ng dragon ang umalingaw-ngaw, yumanig sa pandinig ng lahat. Nagulat maging ang mga nakatatanda, si Ouyang Changqing, at si Exalted Heiran, hindi nila inasahan ang tagong galaw na ito, kahit noong mga taon ni Yelin sa Double Dragon Manor. Nawala si Yelin sa entablado, at sa halip ay sumulpot ang isang 300 metrong gintong dragon na naglalagablab, pumapailan lang sa himpapawid. Bawat lipad nito'y pinanginginig ang hangin, na tila pati ang kalangitan ay nangingilag sa kanyang banal na sigaw. Isang tunay na banal na nilalang, isang dragon na may kapangyarihang hamunin ang langit. Kung siya'y naging apoy na dragon na kasing lakas ng kalangitan mismo, bakit pa siya matatakot sa sinumang umaasa lamang sa kapangyarihan ng mundo? Kumuyom ang kilay ni Ouyang Changqing, nanginginig ang tinig. Demonyo! Hindi ito kaluluwa ng dragon, ito ay tunay na nilalang. Saan nakakuha ang kanluran ng ganitong halimaw, kayong mga walang hiya? Namilog ang mga mata ni na Wu Qingqiu at iba pang galing kanluran. Alam nilang malakas si Yelin, ngunit ngayon lamang nila nakita ang tunay na saklaw ng kanyang kapangyarihan, isang kakayahang kayang tapatan ang langit mismo. Isang labang wala pang katulad ang magsisimula. Hiu! Bumagsak ang dambuhalang espada, taglay ang bigat ng buong mundo, at dumapo sa ulo ng dragon. Ang nakakakilabot na lamig na bumalot dito ay kumalat sa entablado, pinapawi ang alab na nagmumula kay Yelin maging ang naglalagablab na apoy ng dragon ay kumupas, kumislot na tila malapit ng mamatay. Kumibot ang noo ni Yelin, subalit na natiling payapa ang kanyang isipan. Alam niyang ang Heaven Sealing Sword Art ay may kakayahang tumapat sa lakas ng dragon. Kaya't pinilit niyang muling umakyat hanggang 10 metro ang mga apoy at sa kanya ginamit ang malalaking kuko upang salubungin ang dambuhalang espada. Bam! Kumaskas ang mga kuko laban sa talim, nagbanggaan ang apoy at lamig para mag-agawan ng kapangyarihan. Namumula ang mukha ni Ouyang Changqing habang pilit niyang ibinabagsak ang espada, samantalang si Yelin na may pinagpapawisan ng husto habang pinananatiling nagliliyab ang apoy sa kabila ng unti-unting pagpatay ng malamig na enerhiya. Buong lakas na ibinuhos ng dalawa, ngunit nauwi lamang sa matinding pagtatagisan. Ang matagal na tensyon ay nagdulot ng kaba sa mga manonood. Lahat ay balisa at sabik malaman kung sino ang mananaig bilang pinakamahusay na disipulo ng alyansa. Akala mo ba'y kaya mo akong talunin gamit lang ang lakas mo? Mangarap ka. Evoking Heaven Art. Matapos ang 15 minutong patimpalak ng lakas, nawalan na ng pasensya si Ouyang Changqing. Ang anyong dragon ni Yelin ay napakalakas, kaya nitong tumbasan ang kapangyarihang galing sa mundo gamit ang sariling katawan. Naunawaan niyang napakalawak din ng reserbang Yuan Qi ni Yelin kung hahayaang tumagal pa, siya ang malulugi. Totoo, nakahiram siya ng lakas mula sa mundo, ngunit ang paggamit ng sariling Yuan Qi upang makontrol ito ay labis na nakakapagod. Kailangang tapusin niya agad ang laban. Ngunit ngayon lamang siya gumamit ng Evoking Heaven Art at ng ganoong kalaking kapangyarihan ng mundo. Kung susubukan pa niyang dagdagan,
Nag-atubili si Ouyang Changqing, ngunit nakita niya ang matatag na paninindigan sa mga mata ni Yelin. Napakagat siya ng ngipin at nagsimulang gumawa ng mga hand sign. Umalinggaw muli ang dagundong sa kalangitan habang nagtipon ang enerhiya ng espada sa kanyang kamay at dumaloy papunta sa dambuhalang espada. Sumiklab ang lamig ng espada, lalong bumigat ang pressure laban sa katawan ng dragon, at sa tindi ng puwersa ay nabiyak ang entablado. Ngumiti si Ouyang Changqing, labis na nasiyahan sa resulta. Tignan natin kung gaano katatagal. Samantala, hindi mapakali ang mga nakatatanda ng Sea Bright Sect. Evoking Heaven Art muli dapat ay magiging maayos. Kung sana nga. Napailing sila sa pag-aalala. Nag-alsa ang mga manonood, naghihiyawan para sa muling pagbawi ng kanilang nakatatandang kapatid sa sekta. Ngunit natabunan agad iyon ng isa pang dagundong ng dragon. Habang tinutulak ni Yelin ang dambuhalang espada, bigla niyang inihampas ang naglalagablab na buntot. Bam! Yumugyog ang espada at biglang nanghina ang ningning nito. Napaurong si Ouyang Changqing at higit na mas nasaktan ang kanyang kalooban kaysa katawan. Napangisi si Yelin, hingal ngunit may lakas pang manguyam. Bata, tingnan natin hanggang saan ka dadalhin ng kapangyarihang hiram sa mundo. Hindi ba't gamit ang Yuan Ki mo yan? Kapag nanginig ang espada, apektado ka rin. Paano ka pa makakakuha ng lakas mula sa mundo kung ganon? Isang maliit na pagkakamali at guguho ang lahat. Ang Evoking Heaven Art mo'y wala ring saysay. Muling pinasabog ni Yelin ang apoy at itinulak ang espada. Bam! Namutla si Ouyang Changqing, baluktot ang mukha sa galit. Lintik kang ulupong. Babawian kita. Alam na ng kalaban ang kanyang kahinaan, kaya't isinantabi ni Ouyang Changqing ang lahat at muling nag-ukit ng mga hand sign. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword Art. Heaven Sealing Art. Sa isang iglap, ang dambuhalang espada ay sumabog sa libu-libong malamig na talim na biglang bumulusok kay Yelin. Dahil nawala ang bigat na pumipigil sa kanya, sumikad si Yelin paitaas. Ngunit sinalubong siya ng rumaragasang mga alon ng espada, pinatay ang apoy at binalutan ng yelo ang kanyang katawan. Napasigaw si Yelin, anong bagay na ito? Hindi ako makakilos. Ha ha ha. Nakikita mo na ba? Ito ang tunay na kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword Art, ang pagpigil. Kapag nahuli ka nito, walang halaga ang lakas mo. Hindi ka makakagalaw. Talo ka na, batang galing sa kanluran. Nagtatawa si Ouyang Changqing, puno ng kayabangan. Ngunit napilipit ang mukha ni Yelin, hindi sumuko, at nag-apoy pa ang mga mata. Nabigla ang mga nakatatanda sa itaas. Ang Evoking Heaven Art ay daan ng pagwasak, samantalang ang Heaven Sealing Art naman ay daan ng pagpigil. Sino nang nagturo sa kanya na pagsabayin ang dalawa? Isa itong kapahamakan. Nag-alala si Exalted Heiran habang pinagmamasdan ang pagkatalo ng sariling disipulo. Ngunit nang marinig niya ang usapan, nagtanong siya, ano ang ibig sabihin? Mas delikado pa ba ito kaysa Evoking Heaven Art? Tumango ang mga nakatatanda. Kapag naabuso ang Evoking Heaven Art, nagiging marahas ang kapangyarihan at maaaring maagaw ng iba ang kontrol. Ngunit kapag pinagsabay ang dalawang kasanayan, nagbabanggaan ang kanilang likas na anyo. Kapag nawala ang kontrol, sasabog ang kapangyarihan ng mundo at walang makakapigil maliban kung gamitin ang Heaven Sealing Sword upang putulin ang ugnayan. Nangyari na ito minsan, 2,000 taon na ang nakalipas. Ginamit noon ang Heaven Sealing Sword upang pigilan ang sakuna, ngunit libo ang nasawi. Kaya ipinagbawal na ito. Hindi ko akalaing gagamitin ni Changqing ngayon para lamang manalo. Dahil ba matagal na itong nalimutan? Ang mga kabataan ngayon walang kaalam-alam sa mga bangungot ng nakaraan. Kung ganoon, manonood lang ba tayo? Hindi. Hihinto natin ito anuman ang mangyari. Sabay-sabay na bumaba ang mga nakatatanda. Ngunit sumambulat ang huling pag-ungol ng dragon. Sa oras na halos tuluyang lamunin ng yelo si Yelin, biglang muling sumiklab ang gintong apoy, binasag ang yelo. Subalit may dugo na ring dumaloy mula sa kanyang bibig. Umisi si Ouyang Changqing. Ginamit mo ang dugo mo para pukawin ang natatagong lakas. Humph, walang silbi. Ang kapangyarihang hawak ko'y walang hanggan. Hanggang kailan ka tatagal? Muling gumalaw ang kanyang mga kamay. Evoking Heaven Art. Huwag mong gawin, pasigaw na babala ng isa sa mga nakatatanda. Ngunit nabalot na ng pagkahumaling si Ouyang Changqing, nahuhumaling na patunayan na siya ang pinakamagaling.
Muling nagtipon ang lakas ng mundo, bumaba sa anyo ng isa pang espada. Ngunit bago pa man tuluyang mabuo, binago ni Ouyang Changqing ang mga sign. Heaven Sealing Sword Art. Nang inig ang mga mukha ng matatanda, huli na para pigilan siya. Nagtipon ng enerhiya ng espada, nagiging malamig na mga talim na bumalot kay Yelin, isa na namang kulungan ang nabuo. Gumimbal ang puso ni Yelin, pilit pinananatiling nagliliyab ang gintong apoy laban sa lumalamig na enerhiya. Ngunit wala ng bisa, ang dalawang sining ay sabay na nagpakawala ng kapangyarihan ng mundo. Wala na sa kontrol ni Ouyang Changqing, kusang nabuo ng mundo ang isang dambuhalang espada, at mula rito'y sumambulat ang mga talim ng yelo na dumurog sa katawan ni Yelin. Nagtatawa si Ouyang Changqing. Ha ha ha! Kaya palang pagsabayin ang dalawang sining. Sa ganitong paraan, mapapalaya ang walang hanggang lakas ng mundo. Panalo na ako. Bakit ngayon ko lang ito naisip? Ngunit sinagot siya ng isa sa mga nakatatanda, galit na galit. Walang hiya. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito kalakasan, kundi pagkawala ng kontrol. Kapahamakan ang dala nito. Mabilis, ipatawag si Lingshan. Dalhin niya agad ang Heaven Sealing Sword upang putulin ang ugnayan. Napatingin si Ouyang Changqing, naguguluhan. Ano? Elder, hindi ba't ako ang unang gumamit ng dalawang sining ng sabay? Akala mo'y matalino ka, ganon ba? Ngunit ang mga mukha ng matatanda ay nanginginig sa takot habang nakatanaw sa espadang bumababa mula sa langit. Muling umatunggal si Yelin, binalot ng yelo. Ngunit ngayong pagkakataon, kakaiba na ang yelo, nilalamon ang kanyang katawan, binabago siya bilang isang estatwang dragon na yari sa yelo. At sa likod ng yelong iyon, nagninas ang kanyang mga mata, mabangis at puno ng paghamon. Hush! Lumipad ang mga enerhiya ng espada sa kalangitan, nag-uunahan upang salpukin ang yelong dragon at dagdagan pa ang pagkakabihag nito. Ang halakhak ng yelong dragon ay umatungal patungo sa langit, ganoon kalakas na gumuho ang buong entablado, bago nito ibinuga ang hininga ng yelo at lamig papunta sa mga manonood. Nabihag ng nakapanginilabot na hininga ang mga kapuspalad, ginawang mga estatwa ng yelo, habang nasa gitna ng kanilang pagkataranta. Gayon kalalim ang lamig na kahit ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagyelo. Tapos na tayo. Ang langit at lupa ay nabaliw na, isang elder ang napakapit sa ulot na pabuntong hininga ng pait. Naggitngit si Ouyang Changqing nang makita niyang umatake si Yelin sa kanyang mga tagahanga. Hoy, batang galing sa kanluran, nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw ang siraulo, Changqing. Umiling ang isang elder at napasigaw, alam mo ba ang kalamidad na dinulot mo? Ang Evoking Heaven Art at Heaven Sealing Art ay likas na nagbabanggaan. Binubuksan ng Evoking Heaven Art ang daanan patungo sa mundo upang makuha ang kapangyarihan nito, samantalang ang Heaven Sealing Art ay nagtatakip sa daanang iyon at sa mismong lakas. Kapag ginamit ng isang tagapagsanay ang kapangyarihan ng mundo, ito'y kusang naglalaho at bumabalik sa pinagmulan. Iyan ang likas na ayos. Ngunit binuksan mo ang daanan at saka mo ito tinakpan. Nang mawala ang kontrol mo, nagsimulang bumuhos ang lakas ng mundo ng walang humpay, sabay nagwawala dahil walang sinumang umaakay rito. Ito ang naging bunga. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Changqing, nagkamot ng ulo na parang batang naalibadbaran. Elder, ibig mo bang sabihin na ang dragon ay hindi talaga siya, kundi puro kapangyarihan ng mundo? Bakit umaatake ito sa mga tao? Hindi ba't enerhiya lang dapat yan? Ang mundo'y may sariling espiritu, kaya't may sarili rin itong kalooban. Umiling ang elder. Kapag ang isang kultibador ang humihiram ng lakas ng mundo, kaya niyang kontrolin. Ngunit ngayong nabaliw na ang kapangyarihang ito, nagtipon at nagkaroon ng sariling diwa mula mismo sa kalooban ng kalikasan. Kapag ang langit at lupa'y naggangalit, wala kang ideya sa uri ng kapahamakan na dala nito, lagpas pa sa kaya ng tao. Napakunot ang noo ni Ouyang Changqing, nakatitig sa yelong dragon sa malayo. Ano naman ang nangyari sa batang iyon mula sa kanluran? Sinasabi mong nakatuon sa kanya ang kapangyarihan at kinokontrol siya. Nasakop na ba ang kanyang isipan? May lakas ka pang magtanong. Nanginginig ang mukha ng elder, hindi mo ba naintindihan ang kalokohang ginawa mo? Gumamit ka ng Heaven Sealing Sword Art, kaya tuluyang nabilanggo ang kalaban. Ngayon, dumadaloy sa dragon ang lakas ng mundo, ngunit wala itong kamalayan. Kung nandoon pa ang kanyang isipan, baka may kaunting kontrol pa. Sa pagkakataong ito, mas malala pa ito kaysa nangyari 2,000 taon na ang nakalipas.
Kapag nalaman ng ama mo, tiyak na pagdidiskitahan ka. Nanikip ang labi ni Ouyang Changqing, wari batang nahuling may sala, nanginginig sa hiya at takot. Umalinggaw ang mga alulong ng dragon sa kalangitan, habang isinasalampak nito ang dambuhalang katawan, nagbubuga ng yelo upang gawing mga estatwa ang lahat. Ang mga matangpo ng takot at mga mukhang nanigas sa pagkagulat ang tanging naiwang ekspresyon ng mga naipit. Munting kapatid, anong nangyari sa'yo? Tumigil ka na, sigaw ni Wu Qingqiu. Hugh! Muli ibinuga ng dragon ang hininga ng yelo. Alam ni Wu Qingqiu na malalagas siya kung hindi kikilos at nagmamadaling lumihis. Ngunit tinamaan ang kanyang binti, agad itong nagyelo. Ginoo, anong nangyayari? Dalhin niyo na si Qingcheng palayo. Natapos ang payapang pagbabahagi ng kwento, naputol ng halimaw na naggangalit at ginagawang yelo ang lahat ng tao. Napahinto si Shui Ruohua at dali-daling hinablot si Chu Qingcheng upang ilayo sa lugar. Ngunit tinitigan ni Zhu Fan ang payapang mukha ng kanyang asawa at mumiti. Ayos lang, huwag mo na siyang abalahin. Hindi pa tapos ang iyong kwento, binibini Shui. Ituloy mo. Ano ba ito? Sa kabila ng kaguluhang tila katapusan ng mundo, bedtime story pa ang inaatupag. Kahit magpatiwakal ako, hindi ko hahayaang mapahamak si Qingcheng. Anong klaseng kapatid sa kanya ang tingin mo sa akin? Ngunit habang nagpupumilit siyang ilayo si Chu Qingcheng, hinawakan siya ng isa sa mga bantay. Binibini, sinabi na ng Ginoo na maaari kang magpatuloy. Pakiusap pagkatiwalaan mo siya. Narito rin kami upang tiyakin na hindi makalapit ang panganib kay binibining Qingcheng. Napatingin siya kay Zhu Fan at nakita sa mga mata nito ang ganap na tiwala. Lumingon siya sa naggangalit na dragon. Napalunok siya at, kahit labag sa loob, napilitan siyang tumango. Ngumiti si Zhu Fan at tinitigan si Qingcheng ng may pag-ibig. Bam! Sa entablado, pinakawalan ni Exalted Heiran ang lakas ng espada patungo sa yelong dragon, pilit winawasak ang balot ng yelo upang abutin ang kanyang disipulo. Ngunit umalog lamang ang dragon at sinipsip ang lahat ng pira-pirasong yelo, kasabay pati ang mismong enerhiya ng atake. Napatigil si Exalted Heiran, nanlaki ang mata. Anong klaseng nilalang ito? Exalted, huwag na kayong kumilos. Wala ring saysay. Lumapit ang isang puting balbas na elder, nagmamadaling nagpaliwanag, iyan ay mismong katawan ng Heaven Sealing Sword Art, kahit anong kasanayan ang gamitin, sasaluhin lamang nito at gagawing sariling lakas. Kaya't walang maidudulot ang anumang atake. Ang tanging magagawa natin ay protektahan ang ibang disipulo at tumakas. Nagulat si Exalted Heiran, ngunit nang makita ang kanyang mga disipulong nagtatakbuhan para sa buhay at nagiging yelo pa rin, napabuntong hininga siya. Kung hindi natin mapipigil ito, paano natin haharapin? Hindi natin maaaring hayaan na lamunin ng yelo ang buong sekta. Exalted, may isa pa. Lahat ay kaya nitong selyuhan, maliban sa 5 dakilang banal na espada. Nagbigay galang ang elder at itinuro ang mga espada ng yelo na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Pakiusap, tingnan nyo. Nabuksan ang daanan patungo sa mundo at naging walang katapusang siklo. Ang tanging pag-asa natin ay umiwas at hintayin si kapatid Lingshan na dumating dala ang Heaven Sealing Sword upang putulin ang ugnayan at ikalat ang lakas. Kaya rin niyang maghinay-hinay upang mailigtas ang inyong disipulo. Nanginig ang kilay ni Exalted Heiran, pinagmamasdan ang dragon na nagyelo ng lahat ng gumagalaw. Sa huli, napilitan siyang tumango. Ang halimaw na ito ay naging bahagi na ng mundo, walang kamatayan at hindi mapipigil. Habang mas malakas ang atake, mas lalo lamang nitong sisipsipin. Ang natatanging pag-asa ay ang pagdating ni Ouyang Lingshan upang ayusin ang kapalpakan ng sariling anak. Nakatitig si Ouyang Changqing sa dragon na sumisira ng lahat, wala sa kanyang kontrol. Halos mapaluha siya sa sama ng loob. Hindi ko alam kung si Itay ba muna ang papalo sa akin o ang dragon ang tutunaw. Ouyang Changqing. Lahat ito'y kasalanan mo. Ikaw ang may gawa, ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa napakaraming buhay. 2 babae ang biglang sumulpot, galit na galit si Shangguan Qinyan at walang habas ang mga mura. Kasama niya si Murong Xue, nanginginig din sa galit at pagkamuhi. Para kay Murong Xue, galit siya dahil dinamay ang mga inosente. Para naman kay Shangguan Qinyan, galit siya dahil sa pag-aalala para kay Zhu Fan at sa halip ay si Changqing ang pinagbuntunan niya ng puot. Sa gitna ng sigawan niya, lihim niyang hinahanap ang lalaki. Sa kaguluhan, mahirap makita.
Napayuko si Ouyang Changqing, puno ng hiya sa harap ng babaeng minamahal. Mas tinanggap pa niya ang sisi kaysa ang parusang hinihintay mula sa sariling ama. Ayan! Nakita ni Shangguan Kinyan si Zufan, nakaupo pa rin, walang bahid ng takot, tila walang pakialam sa halimaw na nagdangalit sa tabi niya. Kay saklap isipin, parang higit pa siya sa halimaw, hindi man lang nagbigay galang sa lakas ng mundong nagwawala. Marahil dama ng Yelong Dragon ang paghamak na yon, o marahil nawala na ang lahat ng iba pang target, at ang natira na lamang ay si Zufan at ang kanyang mga kasama. Umatungal ito, itinutok ang malamig na mga mata sa kanila, at sumugod, nag-iwan ng nagyelong baka sa kanyang nilalakaran. Mag-ingat kayo! Sigaw ni Shangguan Kinyan, ngunit huli na. Ang iba'y napatingin na lamang pababa, saksi sa muling pagkabuwal ng mga kaawa-awang kaluluwa. Sa akin niyo iwan. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito'y umalingaw-ngaw ang malamig na ugong ng isang espada habang isang figura sa kulay abo ang bumulusok ng buong bilis. Itay! Napasigaw si Ouyang Changqing, halong tuwa at takot. Samantalang ang iba na may napaalpas ng pag-asa. Dumating na ang pinakamalakas mula sa hilagang lupain, si Ouyang Lingshan, bitbit ang Heaven Sealing Sword upang ayusin ang kalokohang nilikha ng kanyang sariling anak. Heaven Sealing Sword Art, Heaven Breaking Strike. Mula sa pag-ihip ng hangin ay lumitaw ang isang marangal na lalaki, nakasuot ng kulay abong kasuotang animoy pumapagaspas na bandila ng kapangyarihan. Matulis ang kanyang mga mata, matalim ang mga tampok ng mukha, at sa kanyang kamay ay kumikislap ang isang asul na mahabat makinang na espada. Ang talim nito ay tila nagbabadya na kaya nitong hatiin ang lahat ng bagay sa sanlibutan, maging ang mundo mismo. Umuugong ang talim habang bumubulwak mula sa dulo ang nakamamatay na enerhiya, diretsyo sa dambuhalang Ice Dragon, taglay ang bilis na hindi kaya ng mata ng tao. Namangha ang lahat habang pinagmamasdan ang pinakamagaling na mandirigma ng hilagang lupain na nagpapakawala ng kanyang dalaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsalakay, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Brother Lingshan, dahan-dahan lang. Nasa loob ng dragon ang aking disipulo. Maawa ka, huwag siyang patayin. Nayanig ang mga nakarinig. May tao pala sa loob. Hindi ba't ito ang kaparehong trahedya noong 2,000 taon na ang nakalipas? Napatigil si Ouyang Lingshan, ang talim ng espada ay huminto sa ere. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isa sa mga pinuno ng kanlurang lupain, si Exalted Heiran, na siyang sumigaw. Muling bumalik ang tingin ni Lingshan sa nagwawalang Ice Dragon na nakatutok kay Zufan. Nag-alinlangan siya. Hindi niya matukoy kung saang bahagi nakapaloob ang disipulong iyon, at ang kahit isang maling hiwa ay maaaring kumitil dito. Ngunit kung sasalakayin niya ng walang pakundangan, tiyak na masisira ang ugnayan sa kanlurang lupain, isang kapahamakan para sa kanilang alyansa. Subalit kung mag-aatubili siya, lalo lamang maghihirap ang mga nasa ibaba na ginugupo ng yelo ng dragon. Isang mabigat na pasya ang kanyang kinakaharap, iligtas ba ang isa, at hayaang mamatay ang marami, para lamang mapanatili ang ugnayan ng mga lupain. O ipagsawalang bahala ang isang buhay alang-alang sa kaligtasan ng nakararami. Nagpuyos ang dibdib ni Ouyang Lingshan. Isa siyang huwaran ng katuwiran, ngunit maging siya'y hirap na hirap magdesisyon. At sa kanyang pag-aalinlangan, lumitaw ang pangatlong pagpili, ang hindi kumilos. Hinayaan niyang rumagasa ang Ice Dragon patungo sa kinalalagyan ni Zufan. Alam niyang huli na para abutin pa ito ng kanyang espada. Bago pa dumapo ang kanyang atake, dudurugin na sila ng dragon. Sa paningin ng iba, tila wala siyang pinili. Ngunit sa katotohanan, iyon mismo ang kanyang naging pasya. Para sa kanila, higit na mahalaga ang buhay ni Yelin, ang alagang disipulo na dinala ni Exalted Heiran bilang kinabukasan ng kanlurang lupain, kaysa sa mga di kilalang taong nasa ibaba. Sa salita ng katuwiran, lahat ng buhay ay pantay. Ngunit sa mundo ng tao, ang bigat ng isang buhay ay madalas naaayon sa pangangailangan. Mariing hinawakan ni Ouyang Lingshan ang espada at napabuntong hininga. Sa ibaba'y nakasalalay ang buhay at kamatayan, ngunit nanaig ang interes ng daigdig laban sa kanyang mga prinsipyo. Nais niyang iligtas ang lahat, ngunit pinili niyang umatras. Hindi para sa disipulo sa loob ng Ice Dragon, kundi para sa relasyon ng dalawang lupain. Sapagkat sa mundong ito, gaano man kalaki ang mawawala, ang mga mahalaga ay kailangang manatiling buhay, kung hindi masisira ang balanse ng kapangyarihan. At ganoon niya ang nakaugaliang daigdig ng mga sekta, nakabalot sa interes at politika.
Naghintay si Shangguan Kinyan na ang pinakadakilang mandirigma ng Hilaga ang magliligtas kay Zufan. Ngunit nabigo ang kanyang pag-asa. Nayanig siya sa hindi inaasahang resulta. Bakit hindi ka kumikilos, bulalas niya, puno ng pagtataka. Hindi iyan ang pagkakakilala ko kay ama, sigaw naman ni Ouyang Changqing. Palagi siyang tumutulong sa nangangailangan. Bakit ngayon ay iba? Natatakot ba siyang tamaan ang mga inosente mula rito? Napailing si Murong Xue, bahagyang nanginginig ang kilay. Hindi dahil sa isang maling atake ang kanyang kinatatakutan, kundi dahil sa pusong matagal nang naligaw. Muling umatungal ang Ice Dragon, kumawala ang di mauurong na kapangyarihan. Binalot si Zufan ng matinding lamig na kayang pumatay sa isang iglap. Wala nang daan ng pagtakas. Junior Sister Qingcheng. Junior Sister Shui, sigaw ni Wu Qingqiu, puno ng takot, habang nanginginig ang iba pa. Zuo, mag-ingat, napasigaw si Shangguan Kinyan. Ngunit walang makapipigil sa dragon. Inangat nito ang dambuhalang kuko upang durugin sila ng tuluyan. Nanigas si Shui Ruohua at ang kasama niya, ngunit napatingin sila kay Zufan, nakaupo pa rin, walang bahid ng takot, habang nakatingin sa malayo. Napuno sila ng hinanakit. Sabi ko na dapat tumakas na tayo, pero pinilit mong magkunwaring kalmado. Tingnan mo tuloy, wala na tayong matatakasan. Kung gusto mong mamatay, bakit kailangan mo pa kaming idamay? Si Qingcheng, wala na sa sarili, at mawawala na lang basta dahil sa isang estranghero. Nakakainis. Hindi ba't lahat kayo'y galit na dahil sa kakulitan ng inyong pinuno, kailangan niyong sabay-sabay mamatay? Ngunit sa kanilang pagkagulat, nananatiling payapa ang mga tanod ni Zufan. Ni isa'y walang bakas ng pangamba. Natigilan si Shui Ruohua. Lahat ba sila'y baliw? Wala ba silang pakialam na mamatay? Subalit dahil sa matagal na nilang pagsama kay Zufan, batid na nila ang kanyang paraan. Mula sa kanyang pakikipagsagupaan kay Frigid Rain Sword King hanggang sa pagharap niya sa Invincible Sword, natutunan nilang kapag kalmado siya, iyon ang pinakatandaang ligtas sila. Hinawakan ni Zufan ang kamay ni Chu Qingcheng, nakasandal ito sa kanyang balikat, nakangiti at tila nasa kapayapaan. At sa nakita ng lahat, walang dahilan upang sila'y mangamba. Buong tiwala nilang sinamba ang kakayahan ni Zufan. Kahit pa isang hukbo ng dragon ang sumugod, basta't siya'y kalmado, gayon din sila. Hugh! Pumailan lang ang malamig na hangin, yumanig ang paligid at pati mga upuan ng mga nanonood ay nagyelo. Bumagsak na ang dalawang dambuhalang kuko ng dragon, handang durugin sina Zufan at ang kanyang mga kasama. Nanginginig si Shui Ruohua, halos himatayin. Ang mga nanonood, Wu Qingqiu, Yanmo, Murong Xue at iba pa, ay puno ng takot ngunit walang magawa. Pumikit si Ouyang Lingshan, hindi na matiis saksihan ang kapahamakan. Para bang nawalan siya ng dangal. Dahil sa kanyang pasya, isinumpa niya sa kamatayan ang mga walang laban. Napayuko si Exalted Heiran, ramdam ang bigat ng konsensya. Upang mailigtas si Yelin at ang kinabukasan ng kanlurang lupain, isinakripisyo niya ang mga walang halaga. Tiyak ng lahat, tapos na ang buhay ng grupo ni Zufan. Ngunit, biglang huminto ang mga kuko ng dragon, ilang pulgada bago dumurog sa kanila. Nagulat ang lahat. Isang itim na kuko ang biglang umusbong sa pagitan ni Zufan at ng dragon, hinaharang ang bagsik nito. Ano ito? Sigaw ng isang nakatatanda. Bakit hindi siya tinatakan ng Ice Dragon? Ang sinumang tamaan ng yelong iyon ay nagiging bato, maging mga kaluluwa't ki ay natitigil. Paano siya nakaligtas? Nabitawan ni Ouyang Lingshan ang hininga, halos hindi makapaniwala. Hindi na ba kayang mag-seal ng Heaven Sealing Sword Art? Si Shui Ruohua, nakahanda na kanina para mamatay, ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Nakita niya ang itim na kuko na humahadlang sa dragon, hindi makapaniwala. Hindi ba't walang makapipigil dito? Ni si Exalted Heiran ay bigong pigilan. Bakit itong tao kaya? Ginoo, halos pabulong niyang sambit, nakatingin kay Zufan na tila isang misteryo. Ngunit ang lalaki walang iniintindi kundi si Chu Qingcheng, nakasandal pa rin sa kanyang balikat. Nang sulyapan niya ang mga kuko ng dragon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at bumigat ang tinig. Ginulo mo ang sandali hayop. Thunderflame Wraithclaw. Pumailan lang ang itim na apoy at kulog mula sa kanyang kaliwang mata. Bumulwak ito sa itim na kuko at lumawak hanggang maging dambuhalang kuko ng apoy at kulog. Umalinggaw ang nakamamatay na pag-uga ng hangin, dinadala ang panglaw at kamatayan. Nayanig maging ang mga disipulo at mga dalubhasang nakalutang sa ere,
pati na si Exalted Heiran at Aoyang Lingshan. At ang Ice Dragon mismo, unang pagkakataon, ay nayanig sa takot. Ang dambuhala nitong katawan ng yelo ay nangatal sa harap ng kadiliman at nagliliyab na kulog. Boom! Umigting ang nakakatakot na itim na kidlat, kuko at bumulusok, dinurog ang mga kuko ng yelong dragon hanggang sa magkadurog-durog. Wala nang natira ni isang piraso, sapagkat sinunog agad iyon ng apoy kidlat bago pa makabalik sa katawan ng halimaw. Nanginig ang yelong dragon sa matinding takot, tila ba nagmamakaawa. Ang lalaking kanina ay nakatayo lamang sa gilid na waring walang pakialam, na walang bakas na taglay pala ang gayong makalangit na kapangyarihan, ngayon ay ibinunyag ang lakas na hindi kayang ipako ng kahit anong selyo. Isang hampas ng buntot ang ginawa ng halimaw, saka ito umatras ng takot na takot, sinisipsip ang mga alon ng nagyelong espada mula sa langit upang ayusin ang sarili. Sa isang iglap, muling nabuo ang mga kuko nito. Ngunit hindi iyon hahayaang palampasin ni Zufan. Dahil kumilos na siya, sisiguruhin niyang tatapusin na rin ang laban. Nagnining ang kanyang mga mata, at sumalakay ang dambuhalang kuko ng kidlat apoy, dumakma sa ulo ng yelong dragon at piniga ito hanggang sa sumabog. Naglahong parang alikabok ang yelo. Kahit mula sa kapangyarihan ng mundo iyon binuo, tinupok pa rin iyon hanggang wala ng bakas na natira. Muling dumakma ang kuko, ngayon na may sa katawan ng halimaw, at sa loob lamang ng ilang segundo'y nagkapira-piraso ang 300 metrong yelong dragon. Wala nang pag-asang muling mabuo, tuluyang naglaho mula sa mundong ito. Sa huling pagkumpas, may isa pang nilalang na nadagit ng kuko at inilapag sa tabi ni Zufan. Si Yilin iyon. Dahil sa selyong nakapaloob sa kanyang katawan, malabo pa rin ang kanyang ulirat at nanginginig ang katawan. Ngunit sa kabila ng ulap sa kanyang isipan, nagawa pa rin niyang magpahayag ng pasasalamat, "Salamat, kuya. Pagkalipas ng napakaraming taon, hindi pa rin kita maabutan." "Walang anuman. Basta't mag-ingat ka na sa susunod," tugon ni Zufan, kalmado ang tinig. Muling binitawan ng kuko ang lahat. Si Zufan ay nanatiling nakaupo, payapa, habang si Chu Qingcheng ay nakasandal lamang sa kanyang balikat, walang muwang sa kaguluhang naganap. Kahit pa naggangalit ang paligid sa kaguluhan at pagkawasak, tiniyak ni Zufan na hindi maramdaman ni Qingcheng ni ang bahagyang pagyanig. Subalit ang lahat ng nakasaksi inanlumo, walang makuhang tugon sa kanilang pagkagulat. Si Ouyang Changqing ay halos hindi makapaniwala. Ang taong akala niya'y isang payak na negosyanteng inanyayahan niya upang manood, ngayoy nagpakitang gilas na isang dalubhasang kayang yumurak sa daigdig. Ang makalangit na pamamaraan na ginamit upang durugin ang yelong dragon ay higit pa sa kayang maunawaan ng kanyang isip. Ang yelong dragon na iyon ay pinatibay ng selyo, at tanging banal na espada lamang ang makakaabot dito, kahit ang kanyang ama ay mahihirapan pa rin. Sino ba talaga ang halimaw na iyon? Samantala, hindi maitago ni Shangguan Qinyan ang paghanga habang nakatingin. Ngunit nang makita niya si Zufan at si Chu Qingcheng na magkahawak kamay, ang magandang mukha nito nakasandal sa balikat ng lalaki, ang kasiyahan sa kanyang puso ay napalitan ng kalituhan. Sino siya sa kanya? Bakit ganoon ang pagkalinga niya? Wala pa akong nakitang sinuman na inasikaso niya ng ganoon. Guifan. Isang tinig ang gumambala sa kanyang isip. Si Murong Suyon, nakatingin kay Zufan nang may magkahalong gulat at pagtitiyak. Nagulat si Shangguan Qinyan at agad na bumulong, "Ate Xue, sigurado ka ba? Paano siya magiging si Guifan? Maaari siyang nakamaskara, pero hinding-hindi ko malilimutan ang batang nasa tabi niya noon," matibay na tugon ni Murong Xue. At ang itim na apoy kidlat na yon. Napakabihira niyon sa buong mundo. Walang dudang siya nga. Napakuyom ng kamao si Shangguan Qinyan at ibinaba ang ulo. Ano nang magagawa ko kung si Ate Xue mismo ang nakatitiyak? Siguradong ipapakalat niya ito. Ano nang dapat kong gawin? Namighati siya, salit-salit ang tingin kay Zufan at kay Murong Xue. Napansin yon ni Murong Xue at bumulong, "Yan kilala mo na ba siya?" "Ah, hindi. Ang alam ko lang ay mula sa mga kwento mo." "Haha," pilit na pagtatanggi ni Shangguan Qinyan, bagaman halatang hindi totoo. Ngunit lalo lamang tumalim ang titig ni Murong Xue. "Kung hindi, bakit ka ganoon kabalisan ng muntik na siyang masaktan? Sabihin mo ang totoo, alam mong narito siya, hindi ba?" Sa wakas, hindi na kayanan ni Shangguan Qinyan at napilitang tumango, puno ng kawalan ng magawa. "Pero tinakpan mo pa rin siya. Naiintindihan mo ba kung gaano siya kadelikado?" "Pero Ate Xue, sinabi niyang narito siya upang iligtas ang kanyang anak."
Hindi siya banta sa ating lupain. At naniwala ka naman kaagad? Oo, siya mismo ang tumulong upang mabawi natin ang Soaring Sword, matatag niyang sagot, hindi na nagpatinag. At nakita ko kung paano niya inaalagaan ang kanyang anak. Hindi niya gagamitin iyon bilang dahilan, hindi kailanman, lalo na kung nakasalalay ang buhay ng bata. Nayanig ang mga mata ni Murong Xue at saglit na napaisip. Ate Xue, pakiusap huwag mo siyang isumbong. Hindi siya masama pag susumamo ni siyang buwan kinyan. Kung siya na ang tinuturing mong mabuti, ibig sabihin wala nang natitirang kabutihan sa mundo, mariing sagot ni Murong Xue, bago na pabuntong hininga. Wala na akong dapat sabihin. Ang mismong ginawa niyang pag-atake ang nagbigay sa kanya ng malaking target. Tiyak na tututukan siya ng Sea Bright Sect at hindi na magtatagal, matutuklasan din siya. Kung gayon hayaan na lang siyang magkunwari ng kaunti pang panahon, malungkot na bulong ni Shangguan Kinyan, nakatitig kay Zhu Fan nang may malalim na pag-aalala. Napailing na lamang si Murong Xue. Samantala, isang bantay ang palihim na lumapit at bumulong kay Zhu Fan, Ginoo, natatakot akong tayo na ang sentro ng atensyon. Malalantad na ang ating pagkakakilanlan. Alam ko. Muling tinanaw ni Zhu Fan ang mahimbing na si Chu Qincheng at tipid na ngumiti. Ngunit sulit ang lahat. Hindi dapat manatili si Qincheng sa ganitong kalagayan. Dapat siyang makapikit at makapagpahinga. Utang ko yun sa kanya, utang na eh. Tila nagpakawala siya ng lungkot na siya lamang ang nakaunawa. Tahimik na umurong ang bantay, batid ang bigat ng kanyang tinig. Sa gilid naman, napatingin si Shui Ruohua sa mga mata ni Zhu Fan, puno ng pagtataka. Ginoo, bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagkita na ba tayo? Nanatiling tahimik si Zhu Fan. Hush! Bumaba si Exalted Heiran sa kanilang harapan. Pinagmasdan muna niya si Zhu Fan bago iniahon si Yelin at nagbigay galang. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong tulong. Paano ko po kayo tatawagin? Steward Qian Fan, malamig na sagot ni Zhu Fan. Napatigil si Heiran. Qian Clan mula sa Hilagang Lupain. Gayon din. Kamangha-mangha. Sa Hilagang Lupain pala nanggagaling ang ganitong uri ng talento, ani Heiran, ngunit sa loob-loob niya ay napamura. Akala niya si Yelin at Zhu Fan ng kanluran ang sukdulan ng kakayahan ng tao. Ngunit ngayon natuklasan niyang mayroon pang isang nakapangingilabot na henyo mula Hilaga. Ang talento'y nagmumula saan man, sa bawat panahon. At sa paglipas ng mga henerasyon magbabago ang mundo. Tinignan niya ang mahinang katawan ni Yelin sa kabinalingan si Shui Ruohua. Dalhin mo si Qincheng. Isasama ko na si Yelin upang maalagaan ang kanyang sugat. Sandali. Agad sanang gagalaw si Shui Ruohua upang sundin, ngunit pinigilan siya ni Zhu Fan. Mahigpit ang tingin ni Zhu Fan kay Chu Qincheng na nakapikit pa rin. Ang kapatid lang ang sugatan. Siya lang ang dapat dalhin ng nakatatanda. Si Binibini ay kailangang manatiling payapa upang gumaling. Huwag na siyang gambalain. Mas higit siyang mahalaga sa inyo, Ginoo, kaya mas mainam na huwag niyong maantala ang kanyang paggaling. Napangiwi si Heiran. Alam niyang panunumbat iyon, isang malinaw na puna sa pagtanggi nilang unahin ang iba kaysa kay Yelin wala siyang nagawa kundi muling magbigay galang at tuluyang umalis, kasama si Yelin. Napako si Shui Ruohua, hindi alam ang dapat gawin. Hush! Dumating naman si Ouyang Lingshan sa entablado. Itinaas ang kamay, nakatutok sa kanyang anak na nanginginig na sa takot. Ikaw, hangal! Alam mo ba na muntik mo tayong ibulid lahat sa kapahamakan? Alam ko na, sinabi na ng mga nakatatanda, sagot ng anak, hawak ang ulo, nagkunwaring guilty. Pero ama, hindi ba dapat isara muna natin ang World Channel? Baka patuloy pang dumaloy ang kapangyarihan. Bakit nga pala wala ng enerhiyang espada sa langit? Humugot na hininga si Ouyang Lingshan, puno ng inis. Hindi na kailangang selyuhan. Sarado na ito ng kusa. Ha? Ang kakaiba naman. Hindi ba't sinabi mo kanina na wala kang alam at kailangan ka pang turuan ng mga nakatatanda? Sigaw ng ama, halos putukan ng ugat. Makinig ka. Ang kapangyarihan ng mundo ay dapat ilabas sa makamundong mundo upang makontrol. Sa madaling salita, ang sining mo ang dahilan. Ngunit binago mo ang pinagmumulan kaya nagwala ang mundo. Ang Yelong Dragon ang naging puntirya, kaya lahat ng kapangyarihan ay sa kanya napunta. Nang mawala siya, wala nang humihigop, kaya natural na bumalik ang mundo sa normal. Tango na lamang ang naisagot ni Ouyang Changqing.
Ngunit bigla, may mahina ngunit matibay na tinig na narinig si Elinyon habang inaalalayan pa rin palabas. Aoyang Changqing, maglaban tayong muli. Ha? Isang laban lang ba? Sa susunod, isang sining ko lang sapat na para talunin ka ulit. Tanda mo, balang araw, ako ang kikilalaning pinakamahusay sa buong alyansa, hahaha. Pak! Hindi na nakapigil si Ouyang Lingshan at pinalo siya sa ulo. Anong laban-laban ang sinasabi mo? Sapat na ang gulo mong idinulot. At akala mo ba't hindi patiyak kung sino ang pinakamahusay sa apat na lupain? Kumikislap ang mata ni Ouyang Lingshan, nakatitig kay Zhu Fan. Maging ang lahat ng nakapaligid ay natahimik, natanto ang katotohanan. Marahil hindi lang ang pinakamahusay na disipulo sa alyansa ang pinag-uusapan dito. Ramdam ni Ouyang Changqing ang pagkalito habang nakatitig kay Zhu Fan. Alam niyang malakas ang kalaban, ngunit hindi ibig sabihin ay handa na siyang tanggapin yon. Hanggat walang tamang laban na nagaganap, walang makapagsasabing sino ang higit na malakas. Para saan pa? Ang palitan ng galaw kanina ay sapat na upang ipakita ang agwat niyo, malamig na tugon ng kanyang ama. Matulis ang tingin na ibinato ni Ouyang Lingshan bago siya nagsalita ng mabigat. Ang yelong dragon na iyon ay bunga ng pinagsama ninyong lakas ng disipulo mula sa kanluran. Maaaring sabihin pareho kayong hinarap niya, ngunit ganoon na lamang kadali niyang tinalo ito. Sa aspetong iyon, napakalayo na niya sa inyo at nabitin ang salita ni Ouyang Lingshan, kaya't napaangat ang kilay ni Ouyang Changqing. At tinapos ni Murong Xu ang iniwan ng nakatatanda. Ang yelong dragon ay ginamit ang pinakamalakas mong Heaven Sealing Sword Art, ngunit madali niya itong nabasag. Ipinapakita nitong mas mataas ang antas niya kaysa sayo. Ibang uri siya, higit pa sa mga naglalaban upang maging pinakamahusay na disipulo sa apat na lupain. Hindi mo siya matatalo. Lalo pang kumunot ang noo ni Ouyang Changqing, ngunit tumango si Ouyang Lingshan. Tama si Xuer. Sa lahat ng taon ng aking pakikipaglaban, ni minsan ay hindi ko nasilayan ang isang banal na espada na napigilan ang sarili nitong kapangyarihan. Kahit ang Sundering Sword Art ng Invincible Sword ay walang ganitong kakayahan. Ngunit siya, sino ba talaga siya? Puno ng pag-aalinlangan ang mga mata ni Ouyang Lingshan habang nakatitig kay Zhu Fan. Ang iba man ay ganoon din, walang tigil sa paghuhula kung anong uri ng tao ang nasa kanilang harapan. Hindi na maaaring paniwalaan na isa lamang siyang abang katiwala ng isang maliit na pamilyang mangangalakal. Tahimik lamang si Murong Xu, tinutupad ang pangako niya kay Shangguan Qinyan na huwag magsalita. Ngunit wala ring saysay sapagkat si Zhu Fan mismo ang nagpakita ng kanyang kakayahan sa harap ng lahat. Hindi rin magbubulag-bulagan ang Sea Bright Sect sa isang mahiwaga at mapanganib na nilalang na basta na lamang pumasok sa kanilang teritoryo. Nakahanda silang lahat, mahigpit ang tingin kay Zhu Fan. Ngunit waring-walang kamalay-malay ang lalaki, nakaupo lamang habang may batang babae sa kanyang balikat, ayaw niyang gambalain ang payapang pagtulog nito. Lumapit si Ouyang Lingshan, marahang yumuko. Ako si Ouyang Lingshan ng Sea Bright Sect. Maari ko bang malaman kung sino ka at saan ka nagmula? Ano ang dahilan ng iyong pagpunta sa Sea Bright Sect? Nagmatsyag ang lahat sa kanilang pag-uusap. Hindi makapaniwala si Ouyang Changqing sa nakikita, ang pinakamagaling sa hilagang lupain, kanyang sariling ama, ay nagbibigay galang sa isang mas nakababatang nilalang. Ngunit iyon lamang ay patunay kung gaano kataas ang pagtingin sa kakayahan ni Zhu Fan. At dahil ang Heaven Sealing Sword Art ay winasak sa isang iglap, hindi maitatanggi, ang taong ito ang pinakamalaking banta sa mismong sining na kanilang pinakaingatan. Saglit na tumitig si Zhu Fan, saka ngumiti ng malamlam. Alam niyang hindi na siya makakapagpanggap. Kaya't bumalik siya sa kanyang dating anyo, misteryoso at kalkulado. Kalma niyang tugon, Senior Aoyang, ako'y isang karaniwang katiwala lamang ng angkangkian na nagdala ng kalakal. Hanggang doon na lang po natin ituring. Angkangkian? Ha. Akala mo'y kaya mo akong lokohin? Umiling si Ouyang Lingshan. Alam namin ang lahat ng tungkol sa angkangkian at walang kagaya mo roon. Humigpit ang tinig niya, malamig ang mukha. Ayaw kitang pilitin, ngunit seryoso ang kalagayan. Ang biglaan mong paglitaw ay nagdudulot ng pangamba sa lahat. Kung gayon, wala akong magagawa kundi humingi ng paumanhin sapagkat kailangan kitang pigilan. Mabilis na kumilos ang mga nakapaligid na matatandang nasa Genesis stage, pinalibutan ang grupo ng mga mangangalakal. Naghandang sumugod ang mga bantay, hinihintay ang hudyat ni Zhu Fan.
Nagpigil ng hininga si Xiangguan Qinyan, halos pumutok ang dibdib sa kaba. Napapailing si Murong Xue, habang ang mga disipulo mula sa kanluran at si Bright Sect ay nagsisilbing mga saksi sa nangyayari. Samantala, sina Shwiru Ohua at ang isa pang dalaga ay litong-lito, nakatitig kay Zhu Fan. Bakit biglang naging mapanganib siya? Sino ba talaga siya para kailanganin pang dakpin? Ngunit nanatiling walang imik si Zhu Fan, nakatitig lamang sa payapang mukha ng dalagang nakasandal sa kanya. Maya-maya, lumingon siya kay Aoyang Lingshan. Senior Aoyang, maaari mo ba akong hayaang umayos ng upo? Nagtaas ng kilay si Aoyang Lingshan. Umayos ng upo? Para saan? Umiling si Zhu Fan. Wala kundi iyon lamang. Matapos ang lahat ng pagkawasak na dulot ng Yelong Dragon, magandang tanawin din ang paglubog ng araw habang nababalutan ng yelo ang paligid. Mag-enjoy sa paglubog ng araw. Halos hindi makapaniwala si Aoyang Lingshan. Sa halip na matakot o magalit, tanawin pa ang ganda ng paligid. Ano bang klaseng tao ito? Hindi lamang siya ang nabigla. Lahat ay napatingin, tila hindi makasabay sa kakaibang pananaw ni Zhu Fan. Ngunit biglang dumilat si Chu Qingcheng. Mas malinaw na ngayon ang kanyang mga mata, bagaman nananatiling hungkag ang mga iyon. Dahan-dahan siyang lumayo mula sa balikat ni Zhu Fan. Gising na si Qingcheng, bulalas ni Shwiru Ohua, bakas ang kagalakan at pasasalamat. Sa lahat ng taong lumipas, ngayon lang siya nakatulog ng payapa. Kahit napapalibutan ng kaguluhan, nakapagtataka na nakatulog siya ng ganito. Napaiyak siya sa tuwa. Tumango si Zhu Fan at nagsabi, Senior Aoyang, maaari na tayong tumuloy. Miss Shui, iniiwan ko si Miss Chu sa iyong pangangalaga. Napakurap si Aoyang Lingshan, saka siya natauhan. Kaya pala nanatili kang ganyan para hindi siya magambala. Mabilis siyang tumango. Nauunawaan ko na. Sir, manguna ka na. Lumapit ang ilang nakatatanda upang dakpin si Zhu Fan, ngunit hindi siya tumutol. Payapa siyang naglakad palayo, habang tanga ni Shwiru Ohua si Chu Qingcheng. Qingcheng, matapos kong iligtas si Sanzi, babalikan kita at hinding-hindi na muling lalayo. Pak! Ngunit bago pa siya makalayo, iniunat ni Chu Qingcheng ang kanyang kamay at hinawakan ang kanya. Napatigil si Zhu Fan, nanlaki ang mga mata, puno ng pag-asa. Gising na ba si Qingcheng? Ngunit nanatiling hungkag ang kanyang mga mata. Gayunman, mahigpit ang pagkakahawak niya, waribang may bagay na napakahalaga na ayaw niyang pakawalan. Sinubukan siyang hilahin ni Shwiru Ohua, ngunit hindi mabitiwan ang pagkakakapit. Ano ang nangyayari kay Chu Qingcheng? Alam ni Zhu Fan na yon ay hindi bunga ng katinuan kundi ng damdamin. Kahit maglaho ang kanyang alaala, kahit mawala ang kanyang isipan, hindi kailanman magbabago ang damdamin iyon. At dahil sa hawak na yon, muling sumakit ang puso ni Zhu Fan. Matatag ang kanyang tinig nang harapin si Aoyang Lingshan, Senior Aoyang, maaari bang isama na rin si Miss Chu kung saan man niyo ako dadalhin? Sige, kung sang-ayon ang mga tao mula sa kanlurang lupain. Matagal na tumitig si Aoyang Lingshan kay Chu Qingcheng at naunawaan niya ang sitwasyon. Hindi rin makakatulong kay Zhu Fan anuman ang mangyari. Sa higpit ng pagkakahawak nila sa isa't isa, mahuhulaan na niya kung ano ang namamagitan sa dalawa. Wala namang dahilan upang tanggihan ang maliit na kahilingan, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Hindi siya maaaring magpakita ng pag-aalangan, lalo na't hindi pa niya lubos na alam kung sino ba talaga si Zhu Fan, saan ito nagmula, at kung kaninong panig siya nakatayo. Ngumiti at tumango si Zhu Fan bago siya bumaling kay Shwiru Ohua. Nabasa agad ni Shwiru Ohua ang kanyang nais. Sa nakikitang lapit ni Chu Qingcheng kay Zhu Fan, baka nga mas makabubuti ito para sa kanya, baka makatulong upang agad na gumaling ang kanyang isip. Kaya't sumang-ayon siya at kusang binitiwan ang kamay ni Chu Qingcheng. Bahagyang umiti si Chu Qingcheng, at sa wakas ay napunta sa tabi ni Zhu Fan, mahigpit na nakadikit sa kanyang braso na wari ayaw nang bumitiw. Inihatid sila ng matandang nakatatanda ng si Bright Sect kasama ang mga bantay, mahigpit na nagbabantay sa kanila na parabang mga bilanggo. Nagmamasid lamang si Xiangguan Qinyan mula sa di kalayuan, may halong pag-aalala para kay Zhu Fan at pagkalito. Hindi pa niya nakita kailanman na naging ganoon si Zhu Fan sa sinumang babae, ni hindi nga ito pumapayag na istorbohin ang kanyang pahinga. Ngunit sino ba siya? Junior Sister Shui, ano bang nangyayari? Sino ba ang lalaking iyon at bakit mo hinayaang sumama si Junior Sister Qingcheng sa kanya? Tanong ni Wu Qingqiu, dali-daling lumapit kay Shwiru Ohua. Umiling lamang si Shwiru Ohua.
Hindi ko rin alam pero napakalapit nila sa isa't isa. Kapag kasama niya si Qin Cheng, tila panatag ang kanyang damdamin. Naniniwala akong makatutulong ito upang siya'y agad na gumaling. Mariing nagreklamo siyan mo. Napakawalang ingat mo. Wala tayong alam tungkol sa kanya at binabantayan pa siya ng Sea Bright Sect. Kung sakaling gamitin niya si Chu Qincheng bilang pananggalang, paano natin siya maililigtas sa loob pa mismo ng kanilang teritoryo? Hindi basta-basta susunod ang Sea Bright Sect sa gusto niya, kahit na ikaw ay mula sa kanlurang lupain. Ano pa ba ang magagawa ko? Nakita niyo naman, siya mismo ang kumakapit at ayaw bumitiw. Wala na sa sarili ang kanyang isipan, kaya't natural lamang na maging ganoon siya. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng katotohanan iyon? Anong sabi mo? Nagkapalitan sila ng salita, habang si Wu Qingqiu na may nag-isip ng malalim, bago lumapit kay Aoyang Lingshan at magalang na yumuko. Senior Aoyang, mahina pa ang kaisipan ng aking junior sister, at ngayon ay sumama siya sa isang lalaking hindi namin kilala. Hinihiling ko lamang na kung may mangyari man, bantayan po ninyo siya. Itinaas ni Ouyang Lingshan ang kamay upang siya'y pigilan. Nauunawaan ko, hindi mo na kailangang sabihin pa. Pero huwag kang mag-alala, wala siyang masamang hangarin sa iyong junior sister. Naguguluhan si Wu Qingqiu. Senior, paano kayo nakatitiyak? Malinaw ang nararamdaman niya para sa iyong junior sister, at gayon din siya sa kanya. Hindi iyon maitatanggi o mapipeke. Matatag ang tinig ni Ouyang Lingshan. Matagal na akong nabubuhay at marunong nang bumasa ng mga tao. Lubos na ligtas ang junior sister mo sa piling niya, hahaha. Tinapik niya ang balikat ni Wu Qingqiu bago siya iniwan, tuluyang naguguluhan ang lahat. Makalipas, lumapit siya sa kanyang anak. Itinaas ang kamay ni Ouyang Lingshan, kaya't agad na yumuko si Ouyang Changqing, nakabusangot at puno ng panghihinayang. Nanginginig sa galit ang kanyang ama, ngunit sa huli ibinaba ang kamay at napabuntong hininga. Hangal kang bata. Nauunawaan mo ba ang gulong dulot mo ngayon? Hindi lamang napinsala ang mga kasama mong disipulong naubos ang lakas at kailangan pang dalhin sa Heaven Sealing Pavilion upang maghilom, kundi napilitan din akong kunin ang Heaven Sealing Sword, dahilan upang humina ang ating harang. Paano kung gamitin ni Invincible Sword ang pagkakataong ito upang umatake? Kapag bumagsak ang ating sekta, ikaw ang may kasalanan. Isasauli ko agad ang espada at ipapaalam sa ating pinuno ang nangyari kay Steward Qian. Kapag tapos na ang lahat, saka kita pananagutin. Iwinasiwas ni Ouyang Lingshan ang manggas at lumipad palayo, iniwan ang anak na may mapait na titig. Sana'y hindi na ito matapos kailanman. Habang abala si ama, hindi niya ako mahaharap. Napailing si Murong Xu. Talagang hindi pa rin nagbabago si Ouyang Changqing. Yanner, hindi ba't eh? Yanner. Nakita niyang wala na sa tabi niya si Shangguan Qinyan. Nang makuha ni Wu Qingqiu ang kasagutan ni Ouyang Lingshan, pinayapa niya ang mga kasama at umalis na rin, ngunit nanatili pa rin ang bigat ng iniisip. Sa isang madilim na daanan, hinarang ni Shangguan Qinyan si Shui Ruohua. Miss, kayo ba ay? Shangguan Qinyan mula sa silangang lupain. Yumuko siya ng magalang. Nagulat si Shui Ruohua. Miss Shangguan? Bakit bigla kayong lumitaw dito? Diretsong tumitig si Shangguan Qinyan sa kanya. Nais kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyon, maging ang pinakamaliit na detalye. Maaari mo ba akong tulungan? Natigilan si Shui Ruohua, nagtataka. Bakit siya interesado kay Qin Cheng? Ngunit sa huli, nakita niya ang pag-aalalang hindi maitago sa mga mata ng babae at marahan siyang tumango. Mabilis na lumipas ang isang oras at tuluyan nang bumaba ang gabi. Sa tuktok ng Beyond Heaven Island, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa pinakamataas na pavilion, dumidikit sa langit na parabang tahanan ng mga immortal. Lumapag doon si Ouyang Lingshan, at lumapit sa isang tansong haligi, 2 metro ang taas at kalahating metro ang lapad, na babalutan ng mga kumikislap na ukit. Huminga siya ng malalim at buong paggalang na inilabas ang Heaven Sealing Sword. Ako'y humiram ng banal na espada, at ngayoy bumalik upang isauli ito. Hiniling kong buhayin ng 4 na kagalang-galang ang harang at ibalik ang banal na espada sa kanyang tunay na kinalalagyan. Hahaha, napakabilis mo. Umalinggaw ang isang matandang tinig, at mula sa 4 na panig ng haligi ay lumitaw ang 4 na matatandang may puting balbas. Lingshan, ipinahiram namin ang banal na espada dahil nasa bingit ng kapahamakan ang sekta.
Ngayon at bumalik ka upang isauli ito, nais naming marinig ang paliwanag. Bahagyang yumuko si Ouyang Lingshan. Ang kamalasan ng ating sekta ay dulot ng aking suwail na anak, halos nagbunsod ng isang sakuna. Ikinuwento niya ng buo ang nangyari at naging seryoso ang mga matatanda. Si Changqing ay may pambihirang talento, ngunit nilamon siya ng kayabangan. Kapag lumakas pa siya, lalo lamang siyang malulugmok kung hindi siya magbabago. Lingshan, siya ang iyong anak, ikaw ang dapat magtuwid sa kanya. Hindi sapat ang kanyang dakilang kinabukasan kung lilihis siya sa tamang landas. Kung siya'y mapariwara, ang buong mundo ang magdurusa. Hindi siya dapat palayawin. Tatandaan ko ang inyong payo, nahihiyang sagot ni Ouyang Lingshan. Gumawa ng mga mudra ang apat at bumukas ang harang ng haligi. Lumutang mula sa kanyang mga kamay ang Heaven Sealing Sword at pumwesto sa ibabaw ng haligi, nakalutang at kumikislap. Muling nagsanib ang kanilang mga palatandaan at tuluyang isinara ang harang. Nagliwanag ang banal na espada sa bughaw na liwanag, ngunit nilamon iyon ng tansong haligi at kumalat sa buong sekta, tinatakpan ng malayelong kislap ang buong depensa. Tumango ang apat na matatanda. Ngayon ay muling matatag ang harang ng sekta. Ni ang Invincible Sword ay walang paraan upang makapasok, hahaha. Maraming salamat, mga kagalang-galang. Ako'y aalis na upang makausap ang ating pinuno. Yumukod si Ouyang Lingshan bago lumisan. Ngunit hindi nila napansin ang isang anino sa dilim, nanonood na tila isang makamandag na ahas. Ngayon ko naintindihan kaya pala walang bantay sa Heaven Sealing Pavilion. Ang tunay na nagbabantay ay ang apat na tagapangalaga ng espada, ang Snow Peak Four Elders. Mula sa anino ng haligi, sumulpot si Bailiyuyu. Pinagmasdan niya ang apat na matatanda at bahagyang napakunot ang noo. Ang apat na iyon ay kasing lakas ng isang Sword King, tulad ni Ouyang Lingshan. Mahirap maagaw ang espada. At kapag nagtagal ang laban, tiyak na magdudulot lamang ito ng mas malaking gulo. Ano ang dapat kong gawin? Matalim ang tingin ni Bailiyuyu sa apat na nakatatandang nakatago sa dilim habang kumakabog ang kanyang dibdib sa alinlangan. Ipinag-utos sa kanya ni Zufan na kunin ang espada ngayong gabi, ngunit malinaw na hindi iyon magiging madali, lalo na sa pinakamakapangyarihang sekta ng Hilagang Lupain. Kahit siya pa ang tinaguriang Sword King, tila wala rin siyang magagawa. Ano ba to, demonyo naman? Hindi ako magaling sa pag-iisip ng plano. Walang nakikitang paraan si Bailiyuyu upang makaalpas. Ano kaya ang gagawin ng mokong na yon? Sa tuwing nahaharap sila sa kagipitan, laging may naiisip na paraan si Zufan. Kaya't bakit sa pagkakataong ito, wala siyang maisip na solusyon? Pinilit niyang banatin ang lahat ng kayang isipin, ngunit nanatiling hungkag ang kanyang utak. Ang Heaven Sealing Sword ay nasa loob ng hadlang at siya mismo ang nagpapalakas dito. Ibig sabihin, hindi niya iyon maaaring agawin sa puwersa, lalo na't apat na makapangyarihang matatanda ang nagbabantay. Isang depensang walang kapintasan. Wala siyang magawa kundi tumitig dito ng may panghihinayang. Babalik na lang kaya ako at tanungin siya. Ngunit agad niyang itinaboy ang pag-aalinlangan. Hindi, nangako akong kukunin ang espada ngayong gabi. Kapag umatras ako at humingi ng tulong, pagtatawanan niya lang ako. Ako ang Frigid Rain Sword King, nakakahiya. Gayunman, malinaw na ang puwersa ay walang magagawa. Ano na ngayon? Kahit anong anggulo, walang paraan upang makalusot sa depensa. Sigurado ni siya ay walang maisasagot. Masyadong padalos-dalos ang plano niya. Hindi ako dapat ang sisihin dito. At kahit ibalik ko sa kanya ang problemang ito, wala rin siyang magagawa. At doon niya nahanap ang dahilan upang sumuko. Dahan-dahan siyang naglaho sa dilim, nagpa siya nang bumalik kay Zufan upang ireklamo ang imposibleng misyon. Ngunit sa mga oras na yon, abala rin si Zufan. Ang Sea Bright Sect mismo ang nakatuon ang atensyon sa kanya. Sa bulwagan ng Sea Bright Sect, magaan ang yapak ni Ouyang Lingshan, ngunit nabigla siya sa kanyang nadatnan. Bukod kay Sekta Leader Ling Yunchen, naroon din si Exalted Heiran at si Buxing Yun ng San Si Sect. Mabilis siyang naliwanagan at nagbigay galang, Sekta Leader, batid ko na alam na ninyo. Natural. Itinuro ni Ling Yunchen ang dalawa, ipinaliwanag na nina Exalted Heiran at Sekta Leader Bu ang lahat. Noon pa man ay nararamdaman kong may kakaiba kay Steward Qian, ngunit hindi ko inasahang ganito siya ka-ekstraordinaryo. Nakagugulat marinig na winasak niya ang isang espiritong nilikha ng kapangyarihan ng mundo sa isang hampas lamang.
Batid mong tanging tulong ng banal na espada ang magbibigay ng kakayahang makipagsabayan kapag nagtipon ang kapangyarihan ng mundo. Napairap si Buxingyon. Sekta Leaderling, bakit pa niyo siya pinupuri? Espiya siya mula sa gitnang lupain, nahuli na siya ng aming sekta. Patunay lamang ito. Hindi pa natin masasabing ganoon. Itinaas ni Exalted Heiran ang kamay. Kakaiba at malakas nga ang kanyang kakayahan, ngunit kulang ang ebidensya upang sabihing may masama siyang pakay. Ang padalos-dalos na hinalay makapipinsala lamang sa isang walang sala. Walang sala, singhan ni Buxingyon. Anong kabutihan ang dala ng isang taong walang kilalang pinagmulan sa Sea Bright Sect? Kung hindi siya espiya, ano? Narito para bumati ng maligayang kaarawan kay Sekta Leaderling. Sa panahong puno ng panganib, kailangan ang marahas na hakbang. Kailangang alisin lahat ng di kilalang elemento. Impossible. Mas lalo lang lalala kung papatay tayo ng walang sapat na batayan, mariing sagot ni Exalted Heiran. Nangungutya si Buxingyon, ito ba'y dahil sa chismis tungkol sa kapahamakan ng Devil Mountain? Humph! Isa ka ng paranoiko, Heiran. Una, wala pang nakakita sa Devil Mountain, baka katang-isip lang. Pangalawa, kung totoo man, inaakala mo bang nagsilipanan na ang mga disipulo nila sa bawat sulok? Malaki ang tsansa ngayon. Naningilid ang boses ni Exalted Heiran. Lampas sa pangunawa ang kanyang lakas. Ilan bang kabataan ang maihahambing sa kanya? Sino pa kundi galing sa Devil Mountain ang makalilikha ng ganitong alagad? At kung totoo nga, lalo na tayong hindi dapat makialam sa kanya. Devil Mountain, Devil Mountain. Pinahina na nito ang loob mo. Kung laban sa hilagang lupain ang kanilang disipulo, manunood na lang ba tayo? Hindi nakikialam ang Devil Mountain sa mga makamundong usapin. Basta't hindi natin sila gagalawin, hindi rin nila tayo gagalawin. Paano kung sila ang manguna? Hindi iyon kailanman nangyari. Sapat na. Umalinggaw ang tinig ni Ling Yuntian, pinutol ang pagtatalo. Ito ang Sea Bright Sect. Kami ang magpapasya kung paano haharapin ang mga pinaghihinalaan. Hindi ito usapin na dapat ninyong panghimasukan. Parehong napabuntong hininga at nag-init ang dalawa. Bumaling si Ling Yuntian kay Aoyang Lingshan. Lingshan, paano mo siya hinarap? Hindi ako naglakas loob na gumawa ng hakbang ng walang pahintulot ng sekta leader. Sa aking obserbasyon, hindi siya pangkaraniwan at hindi rin siya naghahangad ng gulo. Kaya't pansamantalay pinasilyuhan ng mga nakatatanda ang kanyang Yuan Qi at inilagay siya sa loob ng hadlang, naghihintay ng inyong kautusan. At ang tungkol sa nakapiring na soaring sword, tanong ni Ling Yuntian. Umiling si Ouyang Lingshan. Alam natin ang mga paraan ng Heaven Sealing Sword, ngunit tila ibang uri ng selyo ang nasa soaring sword, hindi ito kayang buksan o basagin ng alinmang paraan. Hindi pa rin natin alam kung sino ang gumawa ng ganitong pambihirang selyo. Kakailanganin natin ng panahon upang masaliksik ito. Nagbuntong hininga si Exalted Heiran. Si Shangguan Fixyong, matigas ang ulo, pilit pa ring binubuksan mag-isa kahit kalahating taon na ang lumipas na wala siyang resulta. Kung hindi pa namin ito natuklasan 3 araw ang nakalipas, baka nanatili itong lihim hanggang ngayon. May gana ka pang magsabi niyan, singit ni Ouyang Lingshan. Kung hindi dahil kay Murong Lin na tumawag sa akin, hindi mo rin sana ito isisiwalat. Pinatago lang kami ng matanda para hindi siya mapahiya. Wala kayong pakialam sa mas mahalaga. Kaya't pumayag pa kayo. Napailing si Ouyang Lingshan. Ngayon ay nagiging mabigat ang tinig ni Ling Yuntian. Ang pagtanggal sa selyo ng soaring sword ang pinakamahalagang layunin. Kapag ito'y nabuksan at narito na ang lahat ng pinuno ng bawat lupain, saka natin huhusgahan si Steward Qian at pag-uusapan ang dapat gawin. Lahat sila'y sumang-ayon, maliban kay Buxingyon na nagbubulong-bulong pa rin, patayin na lang siya, tapos ang usapan. Isa pa. Matamang tumitig si Ling Yuntian sa kanya. Sekta Leader Bu, tandaan mong nasa Sea Bright Sect ka. Igalang mo ang aming mga alituntunin. Huwag kang magmarunong. Napangiwi si Buxingyon. Sekta Leader Ling, ano nang ibig mong sabihin? Natawa si Ling Yuntian. Alam mo na kung ano. Sa Sea Bright Sect, batid ko ang lahat ng nangyayari. Pinabantayan mo kay Qianfan ang iyong disipulo, kaya't mabilis mong nalaman at ikaw agad ang unang nag-ulat sa akin. Ngumiti ng pilit si Buxingyon. Ginawa ko lang iyon para sa kaligtasan ng Sea Bright Sect. Sana'y huwag niyo akong bigyang mali ng kahulugan. Pak!
Bahagyang tinapik ni Lin Yuntian ang balikat niya na may ngiting malamig. Kung nais mong hindi ka mapaghinalaan, gumawa ka ng mga kilos na hindi ka hinahinala. Huwag kang lumampas muli sa linya. Napilitan si Buxing Yun na tumango, bagamat may halong pagkuyom ng loob. Hindi siya kasing bait ng ipinapakita. Samantala, sa isang maluwang na piitan, tahimik na nakaupo ang grupo ni Zufan, sa pilitang isinara ang kanilang lakas. Hindi mabasag ang makakapal na pader at napapalibutan pa ng mga hadlang na pumipigil sa pagtakas. Si Qiao lamang ang hindi gaanong pinansin dahil naniwala ang mga nakatatanda na inosente ang kanyang anyong bata. Sino ba namang akalain na may lakas ang isang bata? Kalma si Zufan, hawak ang kamay ng magandang dalaga sa kanyang tabi, hindi pinapansin ang bigat ng sitwasyon. Ginoo, ano na po ang gagawin natin? Taliwas ito sa ating plano, bulong ng isa sa mga bantay. Umiling si Zufan. Kung ang plano ay hindi nakakasabay sa realidad, kailangan itong baguhin at isama ang bagong pangyayari. Sa pinakamalala, maghihintay tayo ng ilang araw bago makakilos muli. Hindi tayo tinatanggalan ng bantay. Sigurado ba kayo? Bakit sa tingin mo kalmado ako? Matalim niyang sagot. Tama na, huwag nang magsalita. Bumuntong hininga siya at tumingin kay Chu Qingcheng na tila walang malay. Masaya na rin ako na kahit papaano magkasama tayo rito. Sa delikadong paglalakbay patungong hilagang dagat, bawat sandali ay mahalaga. Plak! Isang marahang palakpak ang pumuno sa katahimikan, sinundan ng halakhak. Ha ha ha! Hindi ako nagkamali. Kapatid Zuo, ikaw nga. Buhay ka pa pala at sa wakas ay nagbalik. Nanginginig ang kilay sa likod ng maskarang agila, napatingin si Zufan sa kabila ng rehas nang hindi sinasadya. Kumalabog ang pintuan ng bilangguan, bumukas na may kaluskos, at pumasok ang pamilyar na anyo ni Wu Qingqiu. May ngiting puno ng galak, dahan-dahan siyang lumapit, tila sabik na makita ng malapitan si Zufan. Napailing si Zufan at bahagyang natawa. Ano ang nagbigay ng palatandaan? Sa lahat ng nilalang sa mundong ito, tugon ni Wu Qingqiu na kumikislap ang mga mata, tanging si kapatid Zuo lamang ang may ganoong pagkalinga kay nakababatang kapatid na si Qingcheng. Gayon din siya sa'yo, wala siyang ibang pinagkakatiwalaan mula sa kaibuturan ng puso niya kundi ikaw. Napabuntong hininga siya at tumitig, hindi madaling paniwalaan na ang isang kaibigang matagal nang nawala ay biglang lilitaw sa harap ko. Kung hindi dahil sa sinabi ni nakatatandang Aoyang, baka hindi ko ito maisip. Anya, hindi kailanman sasaktan ni kapatid Zuo si kapatid na Qingcheng dahil sa pagmamahal. Tama siya. Walang ibang maaaring magmahal sa kanya ng ganoon kundi ikaw lamang. Kaya kahit tila imposibleng mangyari, ang tanging sagot na natitira ay ang pinakamakatotohanan. Kaya narito ako upang tiyakin kung tunay nga. Muling napailing si Zufan. Dinaman niya ang maskarang agila at dahan-dahang inalis iyon. Kapatid Wu, talagang matalino ka higit sa iyong panahon. Nabunyag mo ang lihim ko. Kung wala ako at si Elin noon, ikaw sana ang naging pinakamahusay na disipulo ng kanluran. Walang katulad ang kakayahan ni kapatid Wu. Nanlaki ang mata ni Wu Qingqiu na nanabik. Tama nga ikaw talaga eh. Hindi na niya inalintana ang sariling mga salita. Tinitigan lamang niya ang payapang ngiti at matalim na mga mata ni Zufan. Bumahan ang damdamin sa kanyang dibdib at inabot pa ng ilang sandali bago muling kumalma ang kanyang puso. Para akong bumaril sa kadiliman, ngunit tunay palang nagbunga. Nasaan ka ng mga taong iyon? Pati asawa mo'y iniwan mo. Tumalikod si Zufan at nanahimik. Napasulyap si Wu Qingqiu kay Chu Qingcheng na nakasandal sa bisig ni Zufan, tila payapa ngunit hungkag ang diwa. Mabigat ang kanyang tinig, nais ng isang lalaki na iwan ang kanyang bakas. Ano man ang tungkuling kinailangan mong tuparin, walang makapipigil sa'yo. Mauunawaan ka ni nakababatang kapatid na Qingcheng, palalayain ka pa nga. Ngunit ang pinakamaliit na magagawa mo ay bumalik ng ligtas. Sa halip, ganito ang sinapit niya, pumuti ang kanyang buhok at isinara ang puso sa lahat. Samantalang ikaw, ngayoy bumalik na tila muling isinilang, malusog, maitim pa ang buhok, at mahirap nang makilala. Halata sa tinig niya ang bahagyang paninisi, pati ang bigat ng sama ng loob para sa kapatid na babae. Tahimik lamang si Zufan, tinanggap ang bawat pintas. Pinakagagalang ka namin noon, lalo na si An mo at ang nakababatang kapatid namin, dagdag ni Wu Qingqiu, ngayon ay nakatitig ng may hinanakit. Hanga kami sa talino at lakas mo. Nang mabalitaan naming patay ka na, marami sa amin ang nanaising maghiganti.
Inalagaan namin ang babaeng iniwan mong balo. Maging siyan mo na mapusok ay naging maalalahanin kay Kincheng dahil lahat kami nakatingin sa iyo bilang tunay na pinakamahusay ng kanluran. At ano ang ginawa mo? Nagkunwaring patay, naglaho ng 4 o 5 taon. Pinabayaan si Kincheng na umaasang babalik ka at pinabayaan kaming lahat na humahanga sa iyo. Lalong tumindi ang kanyang tinig. Huminga ng malalim si Zufan, dama ang bigat ng hiya. 4 man o 5 taon, mahaba pa rin ang panahon. Inisip kong kaya kong akuin ang lahat ng mag-isa. Alam kong masasaktan si Kincheng, ngunit lilipas din yon, unti-unting gagaling sa pagdaan ng dekada. Pagdating ng 1 siglo, baka malimutan na niya ako. Akala ko ganoon ang mangyayari ngunit natigilan siya sapagkat sa tuwing nakikita niya ang maputla at hungkag na mga mata ng kanyang asawa, tila dumudugo ang kanyang puso. Ngunit si kapatid na Kincheng ay hindi na naghintay, mariing sabi ni Wu Qingqiu. Nang mabalita ang patay ka, namatay na rin ang kanyang puso. Kaya bakit hindi ka bumalik kung ligtas ka naman? Kahit anong anyo mo, makikilala ka pa rin niya, katulad ng nakita niya sa entablado. Baka kung lagi kang kasama niya, muling magbukas ang kanyang puso. Sa usapin ng damdamin, tanging pinagmulan ang maaaring lunas. Walang gamot sa mundong ito ang makapagpapagaling sa kanya. Ikaw lamang ang kanyang kagalingan. Naupos ang anyo ni Zufan, umiling. Hindi ko siya maaaring harapin sapagkat umaasa akong matututo siyang kalimutan ako. Bakit? Iyon ang ikabubuti niya. Ayokong saktan siya. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Kung mamatay ako bukas, dapat ba'y isama ko rin siya sa kamatayan? Natigilan si Wu Qingqiu. Ano ang ibig mong sabihin? Ang buhay ko ay hindi ko pagmamayari. Maaari itong kitlin kahit kailan. Ayokong maging pabigat sa kanya. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Zufan. Nagulantang si Wu Qingqiu sa katumango ng marahan. Hindi ko man alam ang suliranin mo, ngunit nauunawaan ko ang nais mong iparating. Lahat ng ito, ginawa mo para mabuhay siya. Tumango si Zufan, nakalutang ang mga mata sa pagod. Natauhan si Wu Qingqiu, yumuko. Patawarin mo ako. Alam kong hindi ka kailanman magiging malupit kay kapatid na Kincheng. Iwinasiwas ni Zufan ang kamay. Walang anuman. Sa katunayan, gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Lubos kong ipinagpapasalamat ang pag-aruga ninyong lahat kay Kincheng sa mga nakalipas na taon. Umiling si Wu Qingqiu, tungkulin iyon ng isang kapatid. Walang dapat ipagpasalamat. Anong tungkulin? Wala ka talagang alam tungkol sa mga babae. Isang malamig at mataray na tinig ang sumabat mula sa likuran. Nagulat silang dalawa nang makita si Shangguan Qinyan, namumugto ang mga mata sa pag-iyak at nakatitig sa kanila na may galit. Napakunot ang noo ni Zufan. Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba palaruan ang bilangguan ng Sea Bright Sect? Sinabi ko sa mga nakatatanda sa labas na huwag hayaang may manggambala, dagdag ni Wu Qingqiu, hindi makapaniwala. Paano ka Bang! Mariing tumapak si Shangguan Qinyan, naggangalit, alam kong ikaw si Wu Qingqiu ng Double Dragon Manor, at kaya ka pinapasok ay dahil sa pangalan ng Manor. Pero isa ka lang disipulo. Ako ang anak ng angkan ng Shangguan, pinakamamahal ng aking ama. Sino sa tingin mo ang mas pakikinggan ng matatanda? Napayuko si Wu Qingqiu, walang masabi. Totoo, anumang impluensya niya sa kanluran, lilipas din pagdating ng bagong henerasyon. Ngunit ang angkan ng Shangguan sa silangan, walang hanggang pagtingin ang ipagkakaloob sa kanilang anak. Magkaibang mundo ang kanilang katayuan. Kaya walang nagawa si Wu Qingqiu kundi mapailing. Samantala, umabante si Shangguan Qinyan, diretsong hinarap si Zufan, galit na galit ang titig. Binibining Shangguan, may nagawa ba akong kasalanan laban sa'yo? Tanong ni Zufan, naguguluhan. Nanginginig ang labi ng dalaga at tumango. Oo, dahil wala kang alam sa iniisip ng mga babae. Ano raw? Nagulat si Zufan at napatingin kay Wu Qingqiu, ngunit umiling lang ito, wala ring maipaliwanag. Zufan, sigaw ni Shangguan Qinyan na naglalagablab ang mga mata, alam ko ang lahat tungkol sa iyo at sa asawa mo, bawat detalye. Pinagdaanan iyong lahat iyon, at heto ka ngayon, napakabobo. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nais niya? Nanigas ang mukha ni Zufan, naging seryoso ang anyo.